Ito na kapay walang tirihin mo'y nanay. Panay ang kwento ng Ali kay Frank habang nililibot nila ang buong sulok ng bahay. Sa unang tingin pa lang ay naging komportable rin naman siya roon. Bukod kasi sa malapit sa trabahong pinapasukan ay walking distance lang din ang palengke, simbahan at ang iba pang mga pamilihan doon. Mas makakatipid din siya sa pamasahe. Sa huli, nagkasundo ang dalawa at uupahan na ni Frank ang bahay. Namangha rin siya rito dahil napakalaki ng bahay at napakamura lang din ang renta. Sa halagang 2,000, meron na siyang malaking sala at may kusina pa. May malawak din na banyo at 2 kwarto pa. May lupa rin sa likod ng bahay na pwedeng taniman ng mga halaman at gulay at may permiso naman siya sa ali. Walang-wala talagang sinabi ang mga nahanap din niyang apartment na naroroon din sa lugar na triple ang presyo pero wala pa sa kalahati ng size ng bahay na iyon. Binilang agad ni Frank ang pera sa harap ng ali habang inilalagay sa palad nito. Doon na rin nagwakas ang kanilang usapan dahil kinabukasan, tuluyan na siyang lumipat sa bahay, dala-dala ang mga mahalaga niyang gamit. Tinulungan siya ng mga kapitbahay sa pagbubuhat ng gamit papasok sa loob. Nang maipasok na lahat ng gamit ay doon na niya pinamerienda ang 2 lalaki na tumulong sa kanya at ito ay ang mga anak ni Aling Eva. Oras na naman na. Tinakbo. Naging payapa ang unang araw ni Frank sa bago niyang bahay. Kinabukasan pa nga, namasyal pa nga siya sa mga pamilihan para bumili ng karagdagang gamit sa bahay. Muli siyang nagpatulong sa 2 anak ni Aling Eva na sina Tasyo at Isko. Gusto niyo bang magmerienda muna? Bili muna ako ng Coke sa labas. Hindi na po, Boss Frank. Tsaka may pupuntahan din kasi kami ngayon. Salamat na lang po. Nakangiting sagot ni Tasyo. Nagpasalamat din naman sa kanila si Frank. Paglabas ng dalawa ay si Frank na ang nag-aayos ng gamit sa dapat nilang kalalagyan. Pagsapit din ng hapon, nagsimba muna siya at gabi na siyang nakauwi dahil namili pa siya ng pagkain sa grocery store. Pagbukas niya sa pinto gamit ang susi, marahan niya itong sinipa at kinapa ang switch ng ilaw sa gilid. Pagkabukas ng ilaw, bumulaga sa kanya ang itim na ibong lumilipad sa loob at biglang lumabas. Sumagi pa ang pakpak nito sa kanyang muka na mas lalo niyang ikinagulat. Nabitiwan tuloy niya ang mga bitbit na plastic bag dahil sa kanyang nerbiyos. Hinanap niya sa labas ang itim na ibon pero hindi na niya ito nakita pa. Agad na niyang isinara ang pinto at ang mga bintana upang wala na ring makakapasok na ligaw na hayop. Pagpasok sa kwarto, ipinatong niya sa altar ang hininging holy water sa simbahan kasama ng mga puon na nakadisplay roon. Inayos niya ang higaan at maagang nagpahinga dahil sa dami din ng mga nilakad niya ng araw na iyon at pagod na rin siya. Naalimpungatan siya nang makarinig ng ingay sa labas. Mga asong umaalulong. Sa tindi ng mga alulong na iyon, nakaramdam siya ng hilakbot. Napilitan siyang bumangon at bahagyang sumilip sa bintana. Nakita niya sa harap ng kanyang bahay ang 2 asong itim na malalaki ang katawan, mapupula ang mga mata at kitang-kita din ang mga nakalabas nitong mapuputi ngunit matatalim na pangil. Sa katabing puno ay nakasabit naman ang isang nilalang na tao ang katawan pero paniki ang kaanyuan.
Nakatupi pa ang mga pakpak nito at nakapatong sa dibdib ang mga kamay na animoy isang paniki na natutulog. Nakabitin. Agad sinara ni Frank ang bintana at bumalik sa higaan. Nagbalot siya ng kumot sa katawan at pinakiramdaman ang buong paligid. Hanggang sa narinig pa niya ang paglapit ng dalawang aso sa kanyang bintana. Pati ang pagdungaw ng mga ito na tila gustong buksan at wasakin ang salamin ng bintana ay nadinig niya. Napausal na lamang siya ng dasal sa kanyang isipan. Hindi na maganda ang pakiramdam niya sa mga hayop na iyon. Batid niyang hindi ganoon kumilos at lumikha ng ingay ang mga pangkaraniwang mga aso. Alam niyang may kakaiba sa mga ito at hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, agad ding nawala sa isipan ni Frank ang nangyari kagabi dahil naging abala siya muli sa kanyang trabaho bilang salesman sa isang mall. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang siya'y makauwi dahil namili na naman siya ng mga karagdagang gamit at pagkaing ikukonsumo habang nandoon siya sa bahay. Pagod na pagod siya nang pumasok sa kwarto. Bagsak agad ang katawan niya sa kama. Sa sobrang pagod nga niya, nalimutan na niyang ikandado ang pinto sa sala. Muli siyang naalimpungatan nang makarinig ng kalabog sa labas ng kwarto. Tila may nakapasok yata sa bahay niya. Doon lamang niya naalala na hindi pala niya naikandado ang pinto kaninang umuwi siya. Pagtingin niya sa oras ng cellphone, lagpas 3:00 na ng madaling araw. Pinakiramdaman na naman niyang muli ang paligid. Dito nga'y may naririnig siyang yabag na mga paa na papalapit sa pinto ng kwarto niya. Kasunod nun ang sunod-sunod na pagtahol ng tila mababangis na boses ng kung anong nilalang. Mas lalong kinabuga ng dibdib si Frank. Pamilyar sa kanya ang mga nadidinig niyang ingay na iyon. Ganon din kasi yung ingay na nilikha ng dalawang aso na nagpakita sa labas ng bahay niya kagabi. At mukhang nakapasok na ang mga ito ngayon sa loob ng kanyang tinitirhan. Bigla na namang kumalabog ang pinto. Parang nais itong wasakin. Doon nga'y nanginig na ang buong katawan ni Frank, lalo na nang makitang unti-unti nang nawawasak ang pinto. Dali-dali siyang tumayo at kumuha ng armas na maipanglalaban. Nakakita siya ng matulis na kawayan sa likod ng aparador at mahigpit niya itong hinawakan at hinanda ang sarili sa pagbubukas ng pinto. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na ngang nawasak ang pinto at iniluwa nito ang dalawang malalaking bulas na aso. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama nila ang isang tao na may kaanyuan ng paniki. Nagbabaga ang mga matang nakatitig sa kanya habang tumutulo pa ang malapot nilang mga laway. Hinagis niya ang matulis na kawayan at tumama ito sa ulo ng taong paniki. Otomatikong bumagsak ito sa sahig at nangisay. Nagpakawala ng malakas na tahol ang dalawang aso at akmang lumundag patungo sa kanya. Mabilis siyang nakaiwas at sumampa sa kama saka mabilis na kinuha ang holy water sa altar. Iwinisik niya ang laman nito sa dalawang mababangis na aso. Dito nga't napansin niyang tila nagunahan sa pag-atras ang mga ito at umusok pa ang katawan dulot ng pagkakapaso sa banal na tubig. Ngunit panandalian lamang ang epekto nun. Hindi nagtagal, muling nagwala ang mga aso at ngayon ay lumundag na sa kanya. Sa pagkakataong iyon,
Tinanggal na niya ang takip ng bote at ibinuhos ang natitirang laman ng benditadong tubig. Tumama naman iyon sa mukha ng dalawang aso at muli na naman silang napaatras habang umuusok sa pagkapaso ang kanilang mga mukha. Sinubukang lagpasan ni Frank ang mga ito, ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto ay lumundag na sa likod niya ang isang aso at agad siyang kinagat sa kanang balikat. Ang isang aso naman ay kumagat naman sa kaliwang binti niya. Nagsisigaw siya sa sobrang sakit at sinubukang humingi ng saklolo. Hindi na rin niya alam ang gagawin at ubos na ang holy water na ipinanglaban niya sa mga ito, ngunit hindi man lang natuluyan ang dalawang nilalang. Sa kanyang pagwawala ay aksidenteng sumagi sa switch ng ilaw ang kamay niya. Pagsabog ng liwanag sa buong kwarto ay siyang pag-atungal ng dalawang aso at muling napaatras. Nakita niya kung paano magwala ang mga ito dahil sa liwanag ng ilaw. Masyadong maliwanag ang ilaw na binili niya para sa kwarto at sapat upang mairita ang masasamang elemento dahil sensitibo sila sa liwanag. Akmang tatakas na siya nang biglang gumalaw ang taong paniki sa kanyang paanan at humawak ito sa kanyang paa. Muli siyang napasigaw nang bumaon ang kuko nito sa kanyang balat. Tiniis niya ang sakit at binunot ang matulis na kawayang nakatarak sa ulo nito. Sa kanya ito itinarak ng mariin sa dibdib ng nilalang. Muling nangisay ang taong paniki at umusok ang dibdib kung saan niya ibinaon ang kawayan. Hanggang sa unti-unti nang nagbalik sa dati ang anyo nito. Ganoon na lamang ang pagkasindak ni Frank nang masilaya ng dugo ang katawan ni Aling Eva na kanina'y isang taong paniki. Hindi na niya hinintay na magbago pa ang anyo ng dalawang asong nangingisay at nagwawala na ngayon sa loob ng kwarto dahil sa liwanag ng ilaw doon. Alam na rin naman niya kung sino ang mga ito. Maliwanag na ang lahat sa kanya. Ang mga nilalang na ito sa labas ng bahay niya kagabi ay walang iba kundi sina Aling Eva at ang dalawang anak nito. Nang gabing iyon, nilisan niya ang bahay at kumaripas ng takbo. Basta't kung saan-saan na lamang siya nakarating hanggang sa tuluyan na rin siyang maligaw dahil sa kanyang pagtakbo. Doon ay hindi na din niya alam ang kanyang daraanan. Napaluhod na lamang siya sa lupa at nag-abang ng dadaang sasakyan. Wala pang ang ilang minuto, isang puting van ang nakita niyang paparating. Doon na siya nabuhayan ng pag-asa at masiglang pinara ang mga ito. Huminto naman sa tabi niya ang van. Pagbukas ng bintana, bumungad sa kanya ang 3 grupo ng mga lalaki sa loob. "Boss, sasakay ka ba?" tanong sa kanya ng lalaki. "Oo, tulungan niyo ako. Gusto ko makalayo rito." Takot na takot ang tinig na sagot ni Frank. Mabuti na lamang at busilak ang kalooban ng grupo kaya pinayagan siyang makasakay. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa mga ito hanggang sa maikwento na niya ang tunay na nangyari sa kanya kanina. "Ano ka mo? Inatake ka ng 3 aswang?" tanong ng lalaking nagmamaneho. "Oo, mga kapitbahay ko sila. Sila yung may-ari ng bahay na inuupahan ko. Kaya pala nakapagtataka. Ang mura ng renta nila doon. Sa tingin ko, ang gusto lang talaga nilang mangyari ay paupahan ng bahay upang mabiktima nila ang sinumang tumira doon. Hindi ko nga alam kung gaano ako kapalad dahil nakaligtas pa ako kanina." Nagkatinginan ng 3 lalaki. Hanggang sa magsalita ang isa na nasa tabi niya. "Napatay mo ba sila?"
Yung nanay sigurado akong napatay ko. Pero yung dalawang aso, yung dalawang anak niya, yun ang hindi ko sigurado dahil buhay sila kanina nung iniwan ko. Ganun ba? Bagay, okay lang yun. Ang mahalaga, hindi na kami mahihirapan dahil wala na rin kaming mga karibal. Sagot ng driver ng van. Nagtaka si Frank kung kaya't. Bakit? Anong ibig niyo sabihin karibal? Doon lamang niya napansin ang makahulugang titig sa kanya ng grupo. Sila ang umubos sa mga kagrupo naming nagbakasyon noon sa lugar na yon. Kaya nga nagparami kami ng lahi ngayon para makaganti sa kanila. Pero mabuti na lang at napatay mo na sila. Kaya nabawasan na din kahit papano ang trabaho namin. Magfo-focus na lang kami sa pagpaparami ng lahi. Tugon ng seryosong lalaki na nasa likuran niya. Kinabahan si Frank. Bakit? Mga anong klaseng nilalang kayo? Pinakita sa kanya ng katabing lalaki ang isang lunchbox. Pagbukas nito, bumungad kay Frank ang pugot na ulo ng tao na may kasamang mga daliri. Kumakain din kami ng tao. Ang pinagkaiba nga lang, nagbabago ng anyo ang pamilya ng aswang na naengkwentro mo. Kami naman, hindi. Kaya wala kaming laban sa kanila. At pagkatapos ay sumabog ang tawanan ng tatlong lalaki sa loob ng sasakyan. Higit na nasindak si Frank nang ipakita sa kanya ang nilalaman ng cooler na nasa likod ng sasakyan. Hindi siya pwedeng magkamali sapagkat mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan ng tao ang naroroon. Bumabiyahe pala sa iba't ibang lugar ang grupo para dumukot ng mga tao at gawing pagkain. May dugong kanibal ang mga ito. Huwag kang mag-alala. Di ka naman namin papatayin. Ngayon, dahil ikaw mismo ang ihahanda namin sa fiesta ng aming baryo. Marami kami doon na pagsasaluhan ka. At hindi kinaya ni Frank ang takot. Nagpakawala na lamang siya ng malakas na sigaw. Ngunit iyon na ang huli niyang sigaw. Sapagkat kahit kailan ay hindi na siya makakasigaw pa. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.